Nandada ako ng dala, tapos hindi pala siya naka-record. Ayan. Hi! Welcome! My name is Nak, and welcome to my channel. Welcome back sa mga laging nanonood. And of course, welcome sa mga bago. Hi! So this is March. So March na. Yes, March na. Ito na. Hi, ayan. So yes, ano nga ba meron sa March? Syempre, bukod sa reading nyo, March kasi is actually a month of planting the seed for renewal para maging balance yung ating March. In that way, para hindi tayo maloka-loka ngayong month of March. So I will be giving you 5 sins tuloy. For this month of March, I'll be giving 5 cute seeds for a balanced life. Ayan siya. So before giving those, syempre, like, comment, subscribe, and pag ayaw nyo, adiwag, bahala kayo. So, eto na nga. So, para hindi tayo maloka, bibigyan ko kayo ng 5 cute seeds for balanced life. Ayan, so number 1, meron tayong cheat. Ayan. Number 1, mindful moment. So, ito yung take a little mindful breaths throughout the day. So, ibig sabihin dito mga beshi, hinga, inhale, exhale. So, bago ka mag-react, bago ka ma-stress, bago ka ma-high blood, inhale, exhale. Ayan, wag puro tayo hinanakit o puro galit. Diyos ko, baka sumikip yung mga dibdib natin. Wag puro hinanakit, baka sumikip ang dibdib. Ayan, baka ma-high blood tayo. So, chillax lang. So, we should have a mindful moments for this month of March. Okay? Number 2, self-love notes. Say kind words to yourself. You deserve it. Wag mo laitin yung sarili mo, bakla. Diba? Sabihin mo, paggising mo sa umaga, ang ganda ko, ang guwapo ko. Ayan. Pagising mo sa umaga, sabihin mo na yun. Kasi nga, ikaw na lang ang cheerleader ng buhay mo. I-cheer mo naman yung sarili mo. Diba? Hindi yung puro ikaw i-cheer mo yung ibang tao. I-cheer mo din yung sarili mo. Pagharap mo sa salamin, sabihin mo, ay, Julina. Ay, mali. Ay, Latina. O mga ganyan. Yung mga uso ngayon. Ang sarap mo. Again, Latina. Self-love notes. Always say that to yourself. Especially pag kagigising mo lang, nakakaloka ka. Okay, number 3. Happy boundaries. Ito yung minsan, you have to say no sometimes para maprotektahan yung peace mo. So, kunyari, hindi mo bet makipag-chismisan today, say no. Ayaw mo chikahan today, say no. Ayaw mo magpautang, say no. Dapat no to drama tayo mga beshi. This March, hard pass tayo sa mga stressful na tao. Learn how to say no, okay? Para sa inner peace nyo, sa boundaries nyo din. Set boundaries. Number 4, ayan siya. So, buddies. Ayan siya. So, you have to move your body and eat food that makes you feel good. Ayan. So, this time, wag naman tayong puro pa-deliver, wag tayo puro sweets, wag tayo puro chicken, baka magkaroon na tayo ng pakpak. So, lakad din tayo, exercise, papunta sa ref, luto tayo ng kind of healthy food, ayan, para ibabalance. Actually, what I do right now, kakastart ko lang, is I am into calorie deficit kasi sobrang lumaki na talaga ako. Pero, ayoko maging malungkot na calorie deficit kasi yung husband ko malungkot yung calorie deficit niya. Yung kinakain niya, yun at yun lang. Kasawa. So ako, nagka-calorie deficit naman ako. Pero, during weekdays, Saturday and Sunday, nakakain ko yung gusto ko. So, siguro magka-calorie deficit ako ng Monday to Friday. Pero nakakakain pa rin ako ng something sweet. Diba? Yung husband ko wala, strict. Nakakaloka, kaya masungit. So, ayan, para hindi ka rin masungit, pag diet ka, kumain ka din minsan ng nagpapasaya sa'yo ng something sweet or something na mag-aano sa cravings mo na hindi masyadong mataas yung calorie. In that way, hindi ka masungit.
Pero, di ba? Balance. Exercise. Ibawin mo na lang sa exercise. Yung mga nakain mong mataas sa calorie. Maglinis-linis ka ng bahay. Ganyan. So, yes. Last but not the least, brain boosters. Ito yung learn something new. Keep growing. Sabi ito, wag puro tayo scroll sa TikTok, sa Facebook, sa Twitter, sa Threads, sa ano ba, kung saan-saan. Try din nating matuto ng something. Kunyari, kung hindi ka marunong magprito ng itlog, go, mag-aral ka paano magprito ng itlog. Kung hindi ka marunong magpakulo ng tubig, go, mag-aral ka paano magpakulo ng tubig. If you don't know how to dance, edi learn how to kembot for the meantime. Learn something new for this month of March. Para, alam niyo na, para lang may something kang matutunan, di ba? If you wanna read a book, go read a book. Di ba? Yung mga Alpha Wolf, mga ganyang libro, at least something new na babasa nyo. And of course, yeah, that's our things, 5 things with NAC. Ngayon, anyways, ganito kasi, minsan, 'di ba, as you know, every month, hindi pa nga every month ako nagpo-post ng tarot reading. Kasi medyo minsan I'm busy, so I don't do it. But sometimes kapag bored ako at meron akong extra time, I normally watch or read Reddit stories, yung mga confession MS. So pag bored ako habang nag-work, I might add videos reading it and sharing it with you at kung ano man yung opinion ko. And also, di ba, if maalala nyo, bumili ako ng isang set ng libro na Philippine True Ghost Stories ata yun. Kaya lang ang naging problema ko, kaya hindi ko siya, kasi bala ko siyang gawing content. Ngayon, English pala. 10 books yun. So, ang gagawin ko, siguro, basahin ko na lang siya. And then, pag natapos ko yung 10 books na yun, edi ipamigay. Because I have to declutter din, so baka ipamigay ko. So, bahala, hindi ko alam kung paano ko siya ipamimigay. So, ayan, depende na lang. So, dami kong plano. At least may plano. And yeah, so there you go. A little reminder again is to take care of yourself this March. And yeah, ano sa tingin nyo yung gagawin nyo or yung dun sa 5 na yun, yung trip nyo gawin? Comment nyo lang yan. And yes, tara, syempre, tara na sa ating March Tarot Reading. Hello, so disclaimer lamang, isang paalala lang po ng mga readings ay nagsisilbing gabay lamang sa atin. Sa huli tayo pa rin na may kapangyarihan sa ating mga desisyon gamit ang ating free will, okay? Kung hindi mo gusto ang nakuha mong reading, pwede kang gumawa ng mga aksyon na kabalik na rin sa basa at magdasal para sa tamang gabay. At kung naman natuwa ka sa reading, pwede mong ituloy ang landas na pinapakita nito. Sabayan mo pa rin ng, of course, prayers. Ngayon, of course, kung nais mo magbigay ng suporta, just comment, like, and subscribe. Tara! Hello sa mga may Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ayan, so this reading is for you guys. So, normally ang mga Scorpio, Sun, ito yung mga pinanganak ng October 23 to November 21. Ayan. So, general reading muna tayo. Ayan, yung pinaka-energy ngayong month is 3 of Pentacles. So, parang you have to collaborate. Ayan. Partnership. Teamwork. Ayan. Kailangan mo ng mga taong tutulong sa'yo ngayong buwan na to sa mga bagay-bagay na gusto mong gawin. Ayan ang sinabi niya dyan. Kasi, hindi mo, ang tawag dito, parang three heads is better than one, sabi nga nila. So, kung may may problema ka, huwag mong sarilinin kasi pwedeng, may mga tao palang pwedeng tumulong sa'yo. Okay? So, love life. Uy. So, kailangan mong show sa love life mo ang sinasabi dito if you are in a relationship. I think, kailangan mong kumilos, not like kilos na maglinis ng bahay. Hindi. Para siyang,
ano to yung sa love language, act of service ba? So you have to do act of service. Wag lang tayo puro acts of affirmation. Ang ganda mo ngayon, I love you, puro salita. Pero you have to, kailangan mo ding gumalaw at ipakita sa kanila kung paano mo sila kamahal. Siguro i-date mo, ganyan. Pwedeng ipagluto mo, ganyan. Maiba naman. Ngayon, sa mga single naman, is parang sinasabi dyan na kung gusto mo magkaroon ng jowa, galaw-galaw para hindi malangaw. Okay? So, paano ka magkakajowa kung nakakulong ka lang sa bahay? Ganun parang sinabi ni Ace of Wands. And of course, whenever if you're single or you're with a partner, everything is actually okay. Magiging masaya ang lahat. Meron tayong Nine of Cups, which is okay, masaya, sakto, kapag kikilos ka at ipapakita mo sa taong yan through actions na mahal mo siya, ganyan. And you also, if you're single ka, makakahanap ka ng partner mo, parang yun na nga, parang kailangan mo ng collaboration with a man or a girl, o diba? Lumabas, pumarty, para magka-jowa. Para sa mga in a relationship naman, bakit niya sinabi na three heads is better than one? Baka you need to ask your friends kung paano mo, ano bang magandang gawin ngayon, di ba? Baka may mga ideas yung mga friends mo kung saan pwedeng mag-date, saan pwedeng pumunta, saan mo pwedeng ipasyal yung jowa mo, ganyan, kung ano yung masarap na pwedeng iluto, kung paano yung recipes, mga ganyan. So, yan ang sa relationship mo. Money-wise naman is, meron tayong 2 of Wands at, magkasunod pa, 3 of Wands. May parang sinasabi kasi dito na may goal kang, may gusto kang gawin. May gusto ka sigurong business, may gusto kang pasukan na trabaho, which is, this is the right timing for you. Ngayong March. So, right timing siya, kahit napakainit ng panahon, siguro applyan mo, di ba? This is the right timing na hinihintay mo para makapag-apply ka dyan sa gusto mong trabaho or magawa mo yung mga gusto mong gawin. This is the best time for you to start making money. So, everything is bright, everything is yellow, everything is peaceful as long as kumilos ka, as long as gawin mo na yung nasa puso mo regarding dyan sa goal mo. Magiging okay siya at magiging happy. And general reading is, meron tayo ditong Empress and, napaka-abundant ng March mo. Oh, and 4 of Wands. So, you really have to party. Apaka-yellow, apaka-bright ng cards mo ngayon sa mga may Scorpio, Sun, Moon, and Rising. So, sobrang bright, sobrang yellow. Ibig sabihin, parang sobrang happy, sobrang abundant, sobrang party. So, you really, sinasabi din dito sa 4 of Wands na lumabas ka, celebrate small wins, alam mo yun, makichika ka sa mga kapitbahay, baka nami-miss ka na nila, o yung mga friends mong hindi mo nakikita, baka nami-miss ka nila, go, talk to them, baka may mga good opportunities din silang ibibigay, o kunyari, sa goal mo, baka may mga good advice din silang ibibigay para sa'yo. Diba, Scorpio? Ang ganda ng card mo. And kuha lang tayo ng advice ni Sasa Girl para sa mga Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ang sabi ni Sasa Girl ay, wala kang choice, makipagplastikan ka. So, ayun nga. Kasi minsan when you're asking for a collaboration, not only sa collab sa, let's say, collaboration sa mga vlogging, and hindi lang naman doon, and also sa mga bagay-bagay sa collab sa work, sa friends, pwede okay lang namang makipagplastikan, di ba? From time to time, kasi hindi naman lahat ng taong kakilala natin is same energy or same vibes natin. Kung sa tingin mo is hindi kayo magka-vibe, so okay lang naman na ipakita mo sa kanila na okay ka, mabait ka. At the end of the day, pag nakipagplastikan ka, at least walang issue, diba? At the end of the day, walang away. At the end of the day, everything is good. O kunyari, si jowa mo, gusto niya maglambing-lambing ka, di go, makipagplastikan ka, makipaglambingan ka. Di walang away. Diba? So, yeah.
Ayun lang naman ang advice sa inyo ni Sasa. Hanggang kayanin nyo, hanggang kaya ng pasensya nyo, go lang, walang problema. As long as at the end of the day, walang gulo, walang away, walang chika. Okay? So that's all for my Scorpio sun, moon and rising. Thank you!